at Televishon Broadcasting live from Puerto Princesa City, Philippines. Ito ang 88.7 Radyo Bandera Palawan, na papakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station. 107.1 Radyo Bandera Nara, 96.9 Radyo Bandera Quezon, 104.3 Radyo Bandera Rizal, 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Matarasa, 98.9 Radyo Bandera Cuyo, 93.9 Radyo Bandera Rojas, 107.1 Radyo Bandera San Vicente, at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38, Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Bandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition! And now, here's your anchorman. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Mabuhay Pilipinas! Good morning! Mga kaibigan, umaga ngayon ng Huwebes, October 1. Talaga naman ang bilis ng araw. Unang araw ho sa buwan ng Oktubre taong 2020. Mga kaibigan, live po tayong napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan, mula sa bayan ng Coron hanggang dyan po sa bayan po ng Bataraza, sa pamamagitan po ng ating mga Radyo Bandera News FM relay stations. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan, sa bayan po tayong napapanood sa Bandera News TV Channel 40. Sa atin ho mga local antena, mga telebisyon, mga kaibigan, mapapanood ho ninyo kami ng live. At syempre sa bayang mapapakinggan sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Sa atin din ho mga cellphone, mga kaibigan, yung mga mahihilig ho sa Facebook, mahilig sa social media, sa mga search bar ho ng ating sa Facebook, mga kaibigan, i-type lang po ninyo Bandera News TV Philippines. Mapapanood na po ninyo kami ng live sa pamamagitan po ng aming mga live streaming. Bandera News TV Philippines. Meron na ho tayong 198,288 subscribers o followers. Subscribers mga kaibigan sa Radyo Bandera Philippines. Meron ho tayong 427,980 followers. Humigit kumulang sa 600,000 mga followers. Pag pinagsama ho itong dalawang account na ito, mga kaibigan, nangunguna ho ito sa lahat ng mga media entity dito po sa lalawigan po ng Palawan, sa aming YouTube channel, mga kaibigan. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mga hindi pa namin nagiging banana, mga kaibigan, para maging banana namin kayo, ihanapin nyo ho sa YouTube Radyo Bandera Philippines. Paki-subscribe, paki-share na rin ho sa atin hong mga tropa, mga kaibigan, mga kabandera, yung amin hong YouTube channel. Meron na ho tayong 2,760 na mga subscribers. Siyempre, sa ngalan po rin ng aming mga kasamahan dito ho sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa, si Kabanderang Bong Nimenyo at si Kabanderang Ken Dancil sa bahaging teknikal, radyo at telebisyon. Sa ngalan po rin ng aming news director, Kabanderang Michelle Orindain, at station manager Louie La Rosa. Mga kaibigan, ako po ang inyong tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson.
Marami ho tayong mga isyong pag-uusapan ngayong araw. Talaga naman ho, kagabi, mga kaibigan, nagkaroon ho ng anunsyo ang City Incident Management Team. Banderang Bong, pakiready lang si Kuya Lino. Lino Ladera, mga kaibigan, yung presidente. Asosasyon ng mga multi-cab drivers dito po sa lalawigan ng Palawan. Mga kabandera, ito ho, matindi ho ito. Naitala na ho ang community transmission ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ho ang kinumpirmahan ni Dr. Dean Palangka, ang commander ng City Incident Management Team. Base sa datos, mga kabandera, tatlo ang bagong nagpositibo sa virus, kung saan ang mga ito ay pawang direct contact ng 23 years old na residente ng Barangay Mandaragat na nagpositibo rin sa virus kamakailan. Ang mga ito ay kinabibilangan ng isang 23 taong gulang na lalaki na empleyado ng isang pribadong power company, isang 22 years old na babae na nagtatrabaho naman sa isang department store, at napag-alamang pawang mga residente ng Barangay San Jose, mga kaibigan. Ang mga ito ay kaibigan ng nagpositibo sa Barangay Mandaragat, kung saan nagkasama ang mga ito sa isang pagtitipon sa Hillside Resort, mga kaibigan. Kung alam ninyo yung Hillside na yan, hindi ako nagkakamali, dyan yan banda sa may Santa Monica, sa may papasok ng Sandiwa. Kung hindi lang ako nagkakamali, baka mamaya magkagulo na naman, tama ba yun, Kamanderang Ken? Tama pala ako tama ako. Sa may Sandiwa, papasok ito, yung Hillside. Habang ang isa naman ay 53 years old na babae na kaanak ng COVID-19 carrier, isang government health worker at residente ng Barangay San Pedro. Ayan na ho, nagkalat na sila. Samantala, muling ipinaalala ni City Incident Management Team o ng City Incident Management Team na panatilihing sundin ang mga minimum health standard kontra sa COVID-19, mga kaibigan. Kaugnay ng balitang yan, nasa kabilang linya si Kuya Lino Ladera, presidente ito ng mga multi-cab association o samahan ng mga multi-cab sa lalawigan o sa Puerto Princesa. Pansinin natin kasi may mga multi-cab minsan na nagkakarga ng mga walang face mask, walang face shield, mga kaibigan. Magandang umaga, Kuya Lino Ladera, sir. Welcome po sa Bandera Reports Morning Edition. Magandang umaga po, sir, at lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga po sa inyo. Opo, sir, bilang isang driver at ito, kasama natin yung mga multi-cab drivers sa lungsod ng Puerto Princesa, paano ba natin dapat ipapatupad yung minimum health protocol natin bilang isang multi-cab driver, sir? Yun na nga, sir, ilang beses po natin ipinapaabot sa ating lahat ng mananakay dito sa lungsod ng Puerto Princesa na sundin po natin yung health protocol, kagaya nung sa pang-araw-araw namin gawain, halos isa kami sa mga frontliners ng ating syudad. Yung ibang mga pasahero na matitigas talaga ang ulo, ilang beses na namin paulit-ulit na sinasabihan ang lahat ng mga pasahero, bawat sumasakay, kung po pwede, ay magdala ng face shield at isuot bago ito sumakay ng mga pampublikong sasakyan. Alam mo, sir, sa totoo lang, ilang beses na ako nagpababa ng pasahero, sinabi ko, hindi kayo, halos magkagalitan na kami, nag-away na kami. Ang sagot nila, minsan, hindi naman daw silang matitikitan. Paulit-ulit ko rin sasabihin sa inyo, kung hindi po kayo susunod sa ating protocol, wag na po kayong sumakay ng mga multi-cab at jeepney para hindi po tayo magkahiyaan. Dahil kung hindi kayo susunod sa protocol at ang iba ay sumusunod, sa palagay ko naman siguro, wag na kayo sumakay. Kaya ito talagang matigas na ko sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. No face shield, no face mask, no ride. Kaya sinabihan na natin ang lahat ng mga to the president na huwag isakay ang lahat ng mga pasahero na walang face shield.
kahit sino pa man siya. Minsan may mga sumasakay na minsan naiiwan ang kanilang face shield, pasensya na po tayo. Ngayon, kung mayroon tayong madaanan na face shield at sabihin nyo kung may madaanan, pwede tayong bumili at bumili. Pero doon naman sa ating mga pasahero na na sumasakay, tumulong din po kayo. Kung wala po silang face shield at kasakay, sabihin at mismo kayo na rin po mismo ang magpababa dahil yan po ay magiging katabi ninyo. Kaya panawagan ko lang sa ating mga kababayan na sana naman sumunod tayo sa health protocol ng ating pamahalaan dahil para maiwasan ang kumakalat na COVID-19. Talagang dito sa atin, alarma na tayo. Kaya nga yung ating Irawan Transport Cooperative sa pamumuno ng ating chairman na si Jack Rizuma ay talagang ibinalik muli yung ating disinfect sa ating mga sasakyan. Kaya ang Irawan Transport po ay araw-araw dinadisinfect po natin yan. Susunod pa tayo. Kaya yung ating namang mga kababayan, sumunod naman po tayo. Para nang sa kanon, maiwasan natin yung pagkalat ng COVID-19 na ito. Alam mo, hindi na ito biro para sa amin. Para sa aming mga driver. Kahit yung ibang mga driver, minsan nag-aalarma na. Yung iba, makikita nyo, konti na lang nagabiyahe. Kasi nga, dahil sa naghanap na yung lumalala na yung ating sitwasyon pagdating dito sa COVID-19. Yun lang yung may aabot ko sa ating mga kababayan. Opo. Sir, katulad ho nito, may ilang mga, kung napapanood ninyo, no, may mga nagdi-disinfect na mga grupo, mga samahan ng sa atin hong samahan ho ba? Tayo ho ba, everyday nagdi-disinfect ng ating mga sasakyan kahit hindi yung mga ganitong aparatos yung ginagamit? Paano ba natin nililinis yung multicab natin, sir, para sa kaligtasan na rin ng ating mga pasahero para sa kinabukasang pagpapasada? Ay, totoo po yan, sir. Araw-araw po dinadisinfect yan. Pagkagaling mo ng Irawan, idadisinfect po yan. Pagdating mo ng bayan at mabalik ka uli ng Irawan, dinadisinfect mo yan. Halos 5 bisis po idadisinfect yan. Bawat dating mo ng Irawan, dinadisinfect po na ang ating mga sasakyan. Kaya doon sa ating mga pasahero, ang Irawan Transport po ay talagang makikita ninyo. Yan po ay talagang dinadisinfect ang mga sasakyan. Makikita nyo kung minsan basa pa yung ating loob ng sasakyan dahil yan po ay dinisinfect. Pero wag po kayong magalala, yan po ay hindi marumi, hindi mabaho dahil alam naman natin na naninigo lang tayo, hindi lang sa kaligtasan namin, kundi sa kaligtasan ng lahat. Kaya doon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ibang mga transport group, inihikayat ko po kayo na hanggat maaari, tumulong po tayo ngayon sa ating gobyerno, partikular dito sa lungsod ng Puerto Princesa, na i-disinfect ang ating mga sasakyan. Wala pong problema kung kinakailangan hihingi tayo ng ating pang-disinfect sa ating mahal na Mayor Lucilo Bayron o di kaya sa ating mahal na Congressman. Wag po kayong mag-alala at tayo po ay niletter para magkaroon po kayo ng pang-disinfectant at hindi lang ang Irawan Transport ang magkaroon ng disinfectant halos dito sa ating mga multi-cabin jeepney. Tutulong po tayo para na sa ganun maiwasan ng pagkalat nito ng COVID-19 na ito dahil hindi naman ito para sa kaligtasan natin, lalo sa pamilya natin. Lagi tayo nakakasalamuha ng ating mga pasahero, uuwi tayo, kung may karga na tayo, ano naman yung ating pamilya. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, tutulong tayo para sa yung kumakalat na COVID-19 na ito para sa ganun maiwasan at maisiguro natin ang kaligtasan ng bawat pasahero at siyempre sa lahat ng mamayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay. Sir Lino Ladera, maraming salamat po sa panayam at sa oras po na binigay ninyo ngayon sa Radyo Bandera. Okay, maraming salamat po. Yun lang po may papaabot ko sa ating mga pasahero. Huwag matigas ang ulo, ugaliing magsuot ng face shield tuwing sasakay ng sasakyan. Yun lamang po, sir, at maraming salamat at magandang umaga sa ating mga kababayan. Okay, mga kaibigan, si Manong Lino Ladera, presidente ito ng Irawan Multicab Transport. Tama yung binabanggit niya kanina.
So, sa mga pasahero, tayo ho, mag-adjust na rin. Kung nakita ninyo yung katabi ninyo na walang face shield, walang face mask, kayo na ho yung magsabi sa driver. O kaya kayo na mismo magsabi dun sa mama o binibini kung yun ba ay babae o lalaki. Tayo mismo yung magbantay sa mga kaligtasan ho natin, mga kaibigan. Meron na ho tayong 3 na italang community transmission. Medyo mabigat ito dahil iba-ibang barangay pala ito. Mga kaibigan. Well, anyway, tignan natin kung paano ngayon natin iingatan pa yung ating mga sarili. Tignan natin kung paano natin poprotektahan, mga kaibigan, yung ating kalusugan. Huwag ho nating pabayaan lang yung gobyerno na ingatan tayo. Lagi nating tatandaan, yung pag-iingat ay nagsisimula sa ating mga sarili. Puntahan natin yung bayan po ng Brooks Point. Naka-standby si Kabanderang Loridesa, Joint Interagency Task Force on COVID-19. MPC Madak, matagumpay daw na nagsagawa ng pagpupulong dyan sa bayan ng Brooks Point. Sa detalye ng balitang yan, Kabanderang Loridesa, ibandera mo. Nagsagawa ng pagpupulong ang grupo ng RATF, MDRNC, MPC at MADAC kahapon sa Convention Center sa bayan ng Brooks Point kahapon ng hapon. Kaya kalat ng news team sa mga agenda na pag-usapan nila ay ang mga accomplishment report ng bawat ahensya na kanila itong inilahad sa harap ng punong bayan at may ilang miyembro ng Sangguniang Bayan at mga department head. Kasama na rin sa pag-usapan ang patuloy na implementasyong bukas na ipinapatupad sa mga LSI at ROF na pauwi dito sa nasabing munisipyo. Bagamat sa tiling sero sa kasong COVID ang bayan, ngayon ay patuloy lang sa pagsunod sa ipinapatupad na health protocols. Samantala, isa na rin sila pag-usapan ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng alkalde sa mga mamamayan ng Brooks Point. Simula sa October 15 taong kasalukuyan ay pwede lang dumalaw sa sementeryo sa mga kaanak sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para maglinis o ano pa man. Dahil pagdating ng October 29 hanggang November 4 ay bawal lang dumalaw sa sementeryo. Dahil ito ay direktibang ibinaga ng DILG National. Mula sa Radyo Bandera, Brooks Point, Loya Sandides, para sa pinakaispitan sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Maraming salamat, Kabanderang Loridesa, mga kaibigan, live mula sa bayan po ng Brooks Point. Alas 5:14 ng umaga. Good morning kay Ronald Mahinay, watching from Nara, Palawan. Denski Sayer. Good morning, Kabanderang Paul. Maulan na umaga sa ating lahat. Shout out especially kay Denden Reyes. Salamat. Si Tit Saguno. Stay safe. Stay healthy always. Para sa ating lahat ito, Elizabeth Ambrosio Makasinag. Good morning. Si MC4 Henderson, si Mama Eufronio Junior Realino, pabati pala sa Bisorco. Lupi-lupian, pati na rin ang dalawa kong anak dyan sa may Retoba, Sola Joy Realino tsaka si Tisoy Realino. Si Eka Pel, from Surigao daw, Surigao del Norte, medyo malayo-layo. Magandang umaga muna sa mga taga Surigao, kung mga baka naka-speaker to ng malakas at least monitor tayo doon ng malakas na malakas. Si Princess August 4, Norhaida Sally Caldino. Okay, maraming salamat sa mga maagang nagpa-shoutout. Paki-share na rin habang maaga pa. Yung atin hong palatuntunan, mga kaibigan, para sa inyong ambag. Alas 5:15 ng umaga, puntahan natin si Kabanderang Glo Bernabe Arguelles, mga kaibigan, ng Radyo Bandera Coron. Installation ng Gene Experts Machine dyan sa kanilang bayan na may expert personnel muna sa DOH, hudyat ng muling pagbubukas ng turismo. Kalamyan naman, mga kaibigan, nanindigan na no Gene Experts Machine
No sa reopening ng tourism industry. Sa detalye ng balitang yan, Kabanderang Glo Arguelles ng Radyo Bandera Coron, Ibandira Muday. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Yes, so good morning sa Banderang Coron. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan sa Mimaropa Region, sa lalawigan ng Palawan, Palawan del Norte, dito sa Calamian, Luzon Island. No gym expert machine with DOH expert gym operator, no reopening ng tourism industry sa Coron. Ito ang paninandigan ni Mayor Marjo Reyes ng Coron sa panawagan ng Coronians na sana ay maisabay na ang Coron sa muling pagbubukas ng turismo sa Palawan. Ayon kay Mayor Marjo, sa simula pa lamang ng umugong ang panukanang reopening ng turismo sa Palawan na inihayag na niyang Coron sa inihayag na niyang hindi sila papayag na muling manaksa ng Coron sa pagpasok ng turista at ito din ang kanyang itinaabot kay DOT Secretary Bernadette Puyat nang sila ay magkasamang bumisita sa El Nido ilang buwan na nakalilipas kasama si Governor Alvarez. Binigyan linaw ni Mayor Marjo na kailangang protektahan ng pamahalaan ang kapakanan, kalusugan at kaligtasan ng bawat Coronian, lalo pat wala pang gamot sa virus na wala pang gamot ang virus na ikinamatay na ng 3 kalamian. Ano yan, naunawaan niya ang sisimento, damdamin at panawagan ng mga negosyante at manggagawang Coronian na sobrang naapektuhan ng pandemic na COVID-19, kadalit kailangan ang tripling pag-iingat lalo pat meron pang mga local transmission ng COVID. Gayunman, nilinaw ni Mayor Marjo na sakaling may sila na Department of Health ang gene expert machine at na nakatatlang ilagay sa MDR building. May expert technician na i-assign ang DOH ay agad siyang magpapatawag ng tulong sa Interagency Task Force at CAPE at mga tourism-related businesses owners upang hingin ang pulso ng mga ito. Kung ngayon niya ay mahirap ang isabay sa opening ng mainland tourist destination ang Coron dahil sa kawalan ng gene expert machine sa Coron at Calamian. Yan ang balita mula dito sa bayan ng Coron. Lugar na may Glorious para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Kabanderang Glo, good morning. Yes, sir, good morning. Tapos na, di ba, yung lockdown sa bayan ng Coron, tama? Doon sa ilang mga barangay nakaraan. Ang mga taga-Coron ba, yes ba, kung sakasakali? Kasi kanina Calamianes. Di ba, group of island kasi ito eh. Kung particular lang sa mga taga-Coron, okay na ba sila kung pagkakaroon na dyan ng pagbubukas ng turismo sa Banderang Glo? Alam mo, kung tatanungin ay kaya niyan, talagang gustong-gusto na nila. Actually, gusto nga nilang maisabay na sana. Pero yung pagkakaroon ng gene expert machine ang hinihintay ng LGU at ito rin yung napagpulungan ng Buscopulin local chief executives, yung 4 na bayan. Kasi mahirap pagka nagkaroon ng yung mga swab testing, ipinapadala pa yan sa ospital ng Palawan. It will take 3 days bago malaman ang result nito. So, hindi muna napapasok na ng turista ang Coron hanggat wala yung gene expert machine. Kasi sa privilege business, Birika, sinabi niya na tatagal lang ng 45 minutes to 2 hours ay malalaman na ang result ng swab test, yung confirmatory result ng swab test. Kaya yun ang hinihintay namin at yung mga taga-delights naman sa Banderang Coron ay nagpunta na dito sa bayan ng Coron. Actually, dapat ay sa Pulian Sanitary General Hospital maglalagay dahil DOH to DOH. Pero inilabi ito ni Congressman Chico Alvarez na i-consider ang bayan ng Coron kasi kami yung entry point, nandito ang Pantalan, nandito yung airport, entry point ang bayan ng Coron. Kaya i-consider naman ito ng mga taga-DOH. Nang galing na sila dito, hinihintay na lamang yung pagdadala ng yung result sa kanilang pagbisita dito at yung pagdadala ng gene expert machine with eksperto rin na kukuha o magsasagawa ng result nitong gene expert ng swab test ito Kabanderang Paul. Okay. Maraming salamat, Kabanderang Glo. Maraming salamat din sa inyo. Ay good news kami dahil 11 na lang ang positive sa amin sa confirmatory test at they are all asymptomatic at nasa good condition sila. So, congratulations sa amin. And hopefully, we're praying, ay nga kay Mayor Marjo, na hindi na nadagdagan pa ito. Wala dito sa Coron, stay healthy, stay safe,
Back to you. Radyo Bandera COVID-19. Maraming salamat kay Kabanderang Glo Arguelles mula sa bayan ng Coron. Good news yun mga kaibigan ha. 11 na lang yung mga binabantayan ngayon ng local government unit ng Coron na mga kontaminado ho ng coronavirus. Congratulations sa buong tropa ni Mayor Marjo Reyes ng bayan po ng Coron mga kaibigan. Magandang umaga kay Silvestre Sarmiento, Clarice Ann Barsanas Despi, si Antonio Octiva Dagomio Jr., Delia Villaruel, Baneros Amoroto Bugos, Raj Giro. Ayan, mga kaibigan, mga pumapahabol sa shoutout. Alas 5:22, puntahan natin yung bayan po ng Rizal. Mga kaibigan, naka-standby si Kabanderang J. Gamelo, Paleco, Rizal. Muli namang inirereklamo kaugnay sa mataas na singil ng kuryente. Detalye ng balitang yan, Kabanderang J. Gamelo ng Radyo Bandera Rizal, Ibandera mo. Bandera Live Report. Muli na naman inireklamo ang Paleco Rizal kaugnay sa electric bill na tila tumaas ang sigil. Ayon kay Grace Freddy Luces, mali na naman ang ginawang electric bill ng Paleco sa bahay ng kanyang anak. Umabot umano sa 4,000 plus ang electric bill ng mga ito, samantalang buwan na naman itong nagbabayad at mas mataas pa sa electric bill na gumagamit ng aircon. Payag naman ang Paleco Rizal na maaari lamang magsadya sa kanilang tanggapan para sa anumang katanungan. Handa rin umano silang sagutin ang mga binabatong reklamo sa kanilang tanggapan. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. J. Magbanwa Danilo para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19. Maraming salamat, Kabanderang J. Magbanwa Gamelo, Radyo Bandera Rizal. Wala yun dun sa naging bill ng taga Quezon. Kabanderang Quezon, di ba? Yung bill dyan, 2 milyon. Yung bill ng ng Paleco, amakin mo barong-barong lang halos. Tapos kuryente niya na ginagastusan, yung refrigerator lang tsaka yung TV. Tapos bayad yung lahat ng buwanan niya. Pagdating ng bill niya, 2 milyon. Talaga naman oo. Puntahan natin si Kabanderang Spark Sasi, mga kaibigan ng Radyo Bandera Nara, sa kanyang mga balita dyan sa bayan ng Nara. Mababang presyo ng palay sa bayan ng Nara, dagdag pahirap sa mga magsasaka. Sa detalye ng balitang yan, Kabanderang Spark Sasi ng Radyo Bandera Nara, Ibandera mo dong. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul. Dagdag salbari na naman sa mga magsasaka ng palay sa bayan ng Nara ang muling pagbagsak ng presyo nito. Ito matapos sumadsad sa 12 pesos bawat kilo ang bilihan ng palay base na rin sa mga presyuhan ng mga malalaking namumuhunan negosyante sa naturang bayan. Subalit dahil na rin sa may mga utang ang mga magsasaka sa mga negosyante bago pa makapagtanim, napipilitan na lang ang mga itong patulan ang mababang presyuhan ng mga bayara. Nangangamba tuloy ang mga magsasaka na baka lalo pang sumadsad ang presyo nito sa mga susunod na mga araw dahil ngayon pa lang hindi pa nangangalahati ang harvest season. Para sa first cropping ay bagsak na ang presyo nito. Baka mahulit din naman ang nangyari itong mga nakaraang harvest season na halos umabot na lang ng 10 hanggang 9 na piso bawat kilo. Kaya muling nanawagan ang mga magsasaka sa lokal na pamahalaan lalo na sa mga pinangako ng mga ito noong nakalipas na taon na susolusyonan nila ang ganitong problema. Kung matatandaan, may iminungkahing programa ang lokal na pamahalaan noong na sila ay bibili ng mga produktong palay ng mga magsasaka nang sa ganun, hindi naman lalong malugi ang mga ito, subalit hanggang sa ngayon, wala pa rin kalinawan patungkol sa naturang programa. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara, Pagsasit para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs. Bandera News Philippines. Kabanderang Spark, mayad nga temprano. Ay, may katiprano, Kabanderang Paul. Yung mga palay ba na ito ay kasama sa mga naapektuhan itong nakalipas na bagyong Leon? Merong iba dyan, Kabanderang Paul, halo. Mga pana ay talagang inartist na rin ng mga may-ari dahil
Tulad sa gabi, talagang bumuhos na naman ulan, kaya kanilang pagkakataon kahit gabi, kabandirang Paul, mayroon yung nag-overtime para i-harvest yung kanilang mga tanim na palay, nang sa ganun, baka lalo pang malugi. Kasi kapag yung palay ay medyo basa at nasira na, mas lalong bababa yung presyo kumpara doon sa bilihan ngayon, halimbawa, pesos. Kapag ang palay mo ay medyo maitim dahil nababad sa tubig at nabasa, baka bumaba pa hanggang 10 piso per kilo ang bilihan nito. Kaya yung ating mga magsasaka sinasamantala rin yung pagkakataon, lalo na kapag walang ulan, lalo na sa gabi, kasi mayroong mga ginagamit na tayo ng mga makinarya na pwede mag-harvest kahit gabi, ano? Mga harvester na yan, ayan yung ginagamit nila para lang hindi malugi at buwagsak tamaan yung pinakamabang presyo ng mga bilihan ng palay. Kaya yung ating mga magsasaka ngayon ay talagang ayaw na rin talaga na malugi pa lang tuluyan. Dahil sa baba nga ng bilihan sa bandirang Paul ng presyo ng palay dito sa bayan ng Nara. Hindi ba para mas okay pa kung ibenta na lang medyo ng mas mababa kaysa mabulok siya, kabandirang Spike? Kasi kung maalala mo, may picture na nag-trending dyan sa bayan ng Brooks Point. Nilagay sa buong kalsada yun eh. Ang mga nababasa nating comment doon, basa daw yung palay at nagkakaunawaan naman daw sila doon sa lugar na yun. May mga comment din na nagsasabing mas magandang ang ibenta na lang kaysa ibilad pa. Baka mamaya mas mabulok. Mas lalong lugi, kabanderang Spike. Tama ka rin kabanderang Paul, ano, dahil yung estilo nga na mga magsasaka dito sa bayan ng Nara. Kasi kung ibibilado pa yan, doble trabaho pa. Pero kung pagtapos ng harvest o labas trace na tinatawag, mas mabigat, late ang trabaho, kaya mas mabilis lang maibibenta kumpara na itutulong mo pa yan. Lalo sa lagi ng panahon natin ngayon na hindi mo nababantayan. Minsan, kung biglang umulan, mainit, biglang ulan, baka masira pa ng tuluyan yung palay. Kaya yung iba dito, mas pinipili lang ibinta ng labas tracer. Mas mabigat, mas bilis ang trabaho. Oo. Kasi tingin ko magmamahal pa talaga yan, kabanderang dahil nitong nakalipas lang na linggo, may 300 na sako ng palay na papunta sana dyan sa Nara. Galing ng Taytay, na disgrasya yung truck, kabanderang medyo maulan-ulan pa. Well, anyway, kabanderang Spike, maraming salamat sa mga balita at update mula dyan sa bayan ng Nara. Nagsasabi ka pa silang pula, dahil ngayon, first cropping pa lang, hindi pa nga tayo nangangalahati, bagsak ng presyo. So yung kinakatakot ngayon ng ilang magsasaka sa bayan ng Nara, baka dumating pa yung panahon na talagang kasagsagan na ng ani ay lalong bumaba yan. 12 pesos, maaaring maging na 10 pesos na lang yan kapag kasagsagan na talaga ng anihan sa bandirang Paul. Yun yung pangamba ng ating mga magsasaka dito. At yun nga, itong nakalipas na mga taon, mayroong minungkahin nga ilokal pamalo na sila yung bibili ng mga produktong palay ng ating mga magsasaka para makontrol. Kapag mayroon ng kaagaw, yung mga negosyante maaaring magdagdag ng presyo. Kaya ang gusto mangyari sa lokal ng pamahalaan, silang bibili para lang makontrol yung presyo at maghabol ng tamang presyo itong mga negosyante dito sa bayan ng Nara, kabanderang Paul. Okay. Thank you very big, kabanderang Spike. Maraming salamat, kabanderang Paul, at magandang umaga. Balik sa inyo. Good morning! Bandera. Alas 5:30 na pala, kabanderang Bong. Baka okay naman yan si Japet. Maghahanap buhay lang kami, kabanderang Japet, pasensya ka na muna at mapuputol kita. Alas 5:29 na ng umaga, mga kaibigan. Magandang umaga kay Rakan Yemis, Ernie Kakal, Power Domingo, Dankis Palacio, Palsario Roblo, Marilyn Kidong Salazar, Elvira Danyo Abier, si Melissa Tibay Derial. Magandang umaga rin kay Melanie. Ano nga kapilido nito? Pakichat nga yung pangalan. Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin, mga naka-shoutout, yung mga na-shoutout na, pakishare. Mga kaibigan, yung ating palatuntunan ngayong morning. Alas 5:30 ng umaga. Oras hatid sa atin, mga kaibigan, ng Nature's Medics Center for Alternative Medicine para mala-avail ho natin yung libreng check-up at libreng konsultasyon. Pumunta lang ho kayo dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera, Puerto Princesa. Sa kanto ho ito ng Rojas Street, Rizal Avenue, mga kaibigan. Hanapin niyo po si Doc Glenn Sanico para ma-avail yung libreng check-up at libreng konsultasyon, magsuot ng face mask at face shield para hindi ho masayang yung oras ninyo at pamasahe sa pagpunta dito. Nature's Medics Center for Alternative Medicine. Magbabalik po ang Bandera Reports
morning edition. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Sa ating Nature's Medic Taytay branch, ang nanalo sa ating weekly draw sa araw na to ay si Ma'am Nancy Sanusi ng Barangay Poblacion, Sitio Montevista. Ma'am Nancy, congratulations at maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Rojas branch, ang nanalo po sa ating weekly draw ay si Irene Hasmin ng Barangay 3, Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Para po sa ating Nature's Medic Quezon branch, ang ating lucky weekly winner ay si Ma'am Andring Lagrosa ng Cabot, Quezon, Palawan. Ticket number 0738. Congratulations po at maraming pong salamat. Dito po sa ating Nature's Medic El Nido branch, ang maswerteng nanalo sa limbong ito ay si Josefina A. Gripo ng Barangay Villa Libertad. Ma'am Josefina, congratulations po at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Abuan branch weekly draw, ang mapalad na nanalo ay si Edwin Espinosa, Barangay Alacalian, Taytay, Palawan. Congratulations, maraming salamat po. Morning everyone, ngayon ay ang weekly raffle draw dito sa Nature's Medic Rio Tuwa. Ang nabono po natin ay si Antonio Sinay from Barangay Ukayan, Batalasa, Palawan. Congratulations, Antonio Sinay. Dito sa Nature's Medic Rizal branch, ang ating weekly winner ngayong araw ay si Ginyaris Ginilin ng Punta Baja, Rizal, Palawan. Ayan. Congratulations at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Brooks Point branch, ang nanalo ay si Roman Maripusa ng Barangay Aribungos. Congratulations and maraming salamat. Dito po sa Nature's Medic Nara branch, for weekly draw, ang maswerteng mananalo ay si May Marisa M. De Los Reyes, address Poblacion Nara, Palawan, Skill 7 from Halos. Maraming salamat po and congratulations. Nature's Medic San Vicente branch, ang nanalo para sa weekly raffle draw ay si Mary Rose S. Senyo, New Agutaya, San Vicente, Palawan. Congratulations and maraming salamat po. Mulay natin. Ang ating pong lucky winner lucky winner po natin ay si Moraisa Tihada ng Inugbong. Ayan, congratulations. Ang main
Branch ng Chinatown Mall, ang nanalo para sa weekly draw ay si Lino Alotencio, Barangay Tanglaw, Puerto Princesa. Congratulations and maraming salamat po. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargos? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari ka magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa. Basta radyo, i-bandera mo. Oh no!
500. Ako si Carmencito Santos, gumagamit ng 4 months na. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Good morning! Good morning! Good morning! Mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan, mga kabandera, sa Bandera Reports Morning Edition. Oras mo natin, alas 5:42 ng umaga. Good morning! Good morning! Tuloy-tuloy na po tayo, mga kaibigan, sa pagkala po ng mga balita mula sa labas ng himpilan. Unahin natin si Kabanderang Japet Disaka ng Radyo Bandera Rojas. Naka-standby na, nasa kabilang linya para sa kanyang mga balita, mga kaibigan, mga ahensya at kumpanyang responsable sa usapin ng mga posting nasa gitna ng kalsada. Muling ipatatawag sa Sangguniang Bayan ng Rojas. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Japet Disaka, Ibandermo. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Paul. Muli ipapatawag sa Sangguniang Bayan ng Rojas sa mga ahensya at kumpanya responsable sa usapin ng mga posting na sa gitna ng kalsada dahil nasakop na ito ng proyektong 6-lane highway ng pamahalaan na. Ito ay matapos na bigong makarating sa unang patawag sa mga ito sa regular session at nakatakda ng isa lang ang usapin sa question hour ng Sangguniang Bayan. Kabilang sa mga iimbitahan ay ang Paneco, Mapacor, DPWH, Globe Telecom at kasama na din ipapatawag ang Rojas sa PNP. Ito ay upang malaman kung may pananagutan nga ba mga ito o may pagkukulang ang kanilang opisina kung kahit nangyari ang mga aksidente sa kalsada ng dahilan ay mga posting na kahambalang sa National Highway. Kung saan nababatid na isang motorista ang nasabi matapos bumangga sa posting ng Globe nitong buwan ng Setyembre sa barangay Timitiana at itong nakalipas sa mga taon ay mga insidente rin ng mga natutumbang poste ng Paneco na nagdudulot ng panganib at abala sa kalsada. Ayon kay SP Wilfredo Magdayaw, na rin sa mga hanapan ng kasagutan ang reklamo ng mga residente na napiktuhan ng konstruksyon ng 6-lane highway. Samantala, inaasa naman ng konseho na makakadalo na ang nabanggit ng mga ahensya at kumpanya sa susunod na regular session sa araw ng Lunes upang matalakay ang nagsabing usapin na. Ino-report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Japet Disaka para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Japet Disaka, mga kaibigan, live mula po dyan sa bayan ng Rojas. Good morning muna kay Kabanderang Kaiser Gomez ng Radyo Bandera Quezon. Magandang umaga ho sa mga nakamonitor ngayon sa atin dito ho sa ating palatuntunan. Yung mga nagpapahabol ng shoutout: Alma Almaniaga, Kinky Gruzo, Jose Condino, Mario Tabi, Elvira Danyo Abier. Mga kabandera, yan ho, paki-ano na lang ho, paki-share ho yung ating live streaming. Paki-share na lang po para po sa ikalalago ng ating ekonomiya, mga kaibigan. Puntahan natin si Kabanderang Kaiser Gomez. Ang tagal sumagot. Kabanderang Kaiser, good morning. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul. Magandang umaga sa mga kababayan sa buong lalawigan ng Palawan. Papayagan na ng Local Interagency Task Force Quezon ang lahat ng mga business establishment ng bayan na magsagawa ng operasyon hanggang simula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, mga kapatid. Kabanderang Paul, na binawalan sila na magbukas ng alas 5 dahil ito ay kasunod na rin ng pagpapadapad ng MGCQ. Pero ngayon, Kabanderang Paul, para makabawi, ayon din ito kay Dukalan Pasiones ng munisipyo, hanggang alas 10 papayagan sila na mag-operate para ito makabawi yung ating mga business establishment dito sa munisipyo ng Quezon, Kabanderang Paul. Okay, maraming salamat, Kabanderang Kaiser, para sa report at sa update mula dyan sa bayan ng Quezon. Thank you so much. Maghilamos ka na.
Maraming salamat, Kabandera Paul. Yan yung mga update dito sa Quezon. Ay, blackout na naman dito eh. Maraming salamat. Magandang umaga. Oo, dinamay mo pa yung paleko. Wala pa rin kuryente dito sa bahagi reservation. Talaga naman din. Oo, sige. Kabandera Kaiser, maraming salamat. Thank you. Good morning. Ay, naku naman. Talaga naman paleko ito. Maagan yung pinainit si Kaiser. Blackout na naman daw. Dyan sa bayan ng Quezon. Alas 5:46 ng umaga. Alexander Enero Agnas. Watching from Barangay Rio Toba. Alma Almani Aga. Aga talaga. Alas 5:46 ng umaga. Puntahan natin si Kabanderang Bing Bataga, mga kaibigan, live. Mula dyan sa bayan po. Sa labas ng impilan. Ano ba naman? Kabanderang Bing Bataga, good morning. Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Paul. Magandang umaga sa lahat na magpakinig sa mga lalawigan ng Palawan. Sa bayan, ha? Inuup ng CIDG Palawan ang dalawang individual sa kasong large-scale illegal recruiter. Mga alas 9 kahapon na umaga, partikular sa Purok Malunggay, Barangay San Manuel, sa lungsod ng Puerto Princesa. Inela ang dalawang suspect na sina Alberto Olid Paredes, 44 anyos, at Margaret Michelle Asinas Marasigan, 44 anyos, kapwa residente sa naturang lugar. Naaresto ang mga ito dahil na rin sa sinagawang uplan pagtugis ng CIDG sa pangunguna ni Police Major Carlos Ligtag at kabisa na rin ng warrant of arrest na inilabas ni Acting Presiding Judge Jose Tabatares ng Kabakan, Cotabato sa ilalim ng criminal case number 20-225 at walang nakalaang piyansa para sa samantalang kalayaan. Samantala, ang mga narestong suspect ay nasa kustudiya ngayon ng CIDG para sa kukulang disposisyon. Mula sa labas ng impilan, Bing Bataga para sa pinakarespetado sa news and current affairs at The News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Bing Bataga live, mga kaibigan, mula sa labas ng impilan. Sa mga nagja-jogging ngayon sa Baywalk, magandang umaga sa inyong lahat. Mga kaibigan, magandang umaga po sa mga nagsusumba-zumba. Ayan, okay. Mga nagsusumba-zumba, maaga pa mga kabandera. Diyan sa may Baywalk, meron dyan mga nagsusumba-zumba eh. Nag-try din ako dyan mag-zumba-zumba, kailan natumba naman ako eh. Mga kaibigan, mga health conscious. Kaya everyday ho silang nagda-dance dyan. Malakas ho yung kanilang monitor. Malakas yung kanilang monitor. Kaya pinabati natin ang good morning. Okay, wala na ho tayong oras. Sa lahat ng mga nakasama natin dito ho sa ating palatuntunan ngayong umaga, mga nag-share, mga kaibigan, mga nanood, mga nakinig, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa ngalan po rin ng ating mga nakasama dito po sa punong impilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa, Banderang Bong Nimenyo at si Kabanderang Ken Dancil sa bahaging technical, radyo at telebisyon. Sa ngalan din po ng aming news director, Kabanderang Michelle Orindain, at station manager Kalu Ilarosa, mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod, ang inyong naging tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson, na nag-iiwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohio gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamagitan.